ang gawaing ito, Panginoon, na maging matagumpay po kami, Ama, sa gabing ito. Patuloy mo, Panginoon, samahan kami sa gabing ito, Lord, na Ikaw po ang aming maluwalhati. Panginoon, maparangalan at mapasalamatan sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, na tunay nga, Ama, na anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan ng bawat isa, Ama, patuloy niyo po silang abutin. Panginoon, yung mga wala pa dito, Ama, Lord, tawagin mo sila, at dalangin ko po, Panginoon, sa mga nakakaranas po ng hindi magandang panahon sa mga oras na 'to, iligtas niyo po sila, Ama. Humihingi rin po ako ng paglilinis, Panginoon, anuman ang nakikita mong bahid, karumihan, Panginoon, patuloy mong siyasatin ang aming mga puso sa mga oras na 'to, Panginoon, at linisin po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy mo, Panginoon, i-purify, i-sanctify ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga oras na 'to, patuloy mong buksan ang aming mga puso at isip, Panginoon, sa aming mga pag-uusapan about sa banal mong salita, Panginoon, na patuloy kaming ma-transform ang aming isip, ang aming puso, Panginoon, at manamnam namin, matanim sa pinakamatabang parte na aming mga puso, Panginoon, ang mensahe ngayong gabing ito. Salamat po, Ama, na sinasamahan mo kami. Salamat na sasamahan mo ako. Salamat na Ikaw ang magsasalita sa aking mga bibig. Ikaw lang ang makita. Tago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Patuloy mo lang isa na aking mga labi, mga bagay na masambit ko, Panginoon Lord, yung mga makatarungan, mabuti, kapuri-puri sa iyong harapan, O Diyos. At taglayin, Panginoon Lord, ang kapangyarihan, Ama, at pakikipagpisa ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. At tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong mensahe. Ano po? So, ang atin pong topic sa buwan po na to is to live in Christ and to die is gain. Ano po? Last week na pag-usapan po natin ang about po kay Tatay Paul, no po, sa topic po ni Pastor Sammy. And ngayon po pag-uusapan naman natin ay about kay Stephen. No po, ang kauna-unahang Kristiyanong naging martir, no po, bago po si Tatay Apostol Pablo. No po, si Stephen po ang kauna-unahan pong martir na mananampalataya, no po, na nabuhay, no po, napuspos ng banal na Espiritu at glory ng Panginoon. Amen. So, sa Book of Acts. Amen. So, tayo po ay magbasa, no po. So, siyempre, kailangan ko po nang magbabasa sa mga oras na 'to, ano po, yung basang may makatarungan. Kasi po para siyang magkukuwento. So, mahaba po para makilala lang natin 'no, sa Book of Acts kung ano po ang naganap po sa buhay ni Tatay Stephen, 'no po, sa buhay ni Stephen, 'no po. So, dito po kung babalikan natin sa Acts 6, 'no po, makikita natin doon na nagkakagulo po yung mga mananampalataya sa kanilang church, no? May problema po na lumalabas about sa early church before, about sa food distribution nila, kung sino po yung mamamahala, kung sino yung mga mananalangin. Kaya po merong 7 na pinili po ang mga apostoles, para po mamahala sa lahat po ng iba't iba pang gawain ng church. Amen. As a body of Christ, tayo po binibigyan tayo ng mga kanya-kanya pong talaga na gawain para ma-raise up po, no po, ang ating mga ah, ah, matulungan natin yung leadership, matulungan ng body of the Christ, matulungan ng gawain po ng ministry. Amen? Para i-take care po nila yung lahat ng issue na nagaganap po ng mga panahon na yon. So, sa Acts 16 po, magsisimula po tayo ng pagbasa mula po sa 8, no, verse 8 po hanggang 15, and then susundan po sa Acts 7, 1 po hanggang 60. No po, dahil aalamin natin yung kwento po ni Tatay Stephen nung mga panahon na yon. No po, kung di niyo pa po nadaanan o hindi niyo pa po nabasa po yung about kay Tatay Stephen. So, purihin po ang Panginoon. Anyone po na makatulong po sa akin para magbasa po, mag-start po sa Acts 6, 8 Ako hanggang na lang po. 15. Apo, diretso po sa 7 hanggang 60. Okay po. Sige po. Acts chapter 6 verses 8 to 15. Ang pagdakip kay Esteban. Pinagpala ng Diyos si Esteban
at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudiyong taga Cirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang sa ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moses at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moses. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moses. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan at nakita nila na ang kanyang muka ay parang mukha ng anghel. Wait lang po. So, verse 7. Ayan. Sa chapter 7, ang talumpati ni Esteban. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa, ngunit ipinangako sa kanya na ang lupaing ito ay magiging pag-aari niya at ng magiging lahi niya kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8 araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na naging mga ninuno ng ating lahi. Ang mga ninuno nating ito ay nainggit kay Jose. Kaya't siya'y ipinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambahayan ng hari. Nagkaroon ng taggutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makunan ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito ipinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito. 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayon din ang ating mga ninuno. Yeah. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Sa panahong iyon, hindi nakilala ng hari si Jose. Dinaya at pinahirapan ng hari
ang ating mga ninuno at sapilitan niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon, ipinanganak si Moses, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan at nang siya'y itapon, inampon siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moses ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moses ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelita nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, "Mga kaibigan, pareho kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway?" Subalit tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo?" Nang marinig ito ni Moses, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moses ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moses sa kanyang nakita, at nang lapitan niya ito upang tingnan mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Oh. "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob." Nanginig sa takot si Moses at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat Oh my banal God. ang lupang Thank you. kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto." Itinakwil nila ang Moses na ito ng kanilang sabihin, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin?" Ngunit ang Moses ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa Hi mababang there. punong kahoy. Sila ay inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moses na nagsabi sa mga Israelita, "Ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko." Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto." At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosan na may anyong guyang baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Dahil diyan, itinakwil siya ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, "Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang sanktuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos na si Rephaim. Dahil ginawa ninyo ang mga rebultong ito upang sambahin, dadalhin ko kayong mga bihag sa kabila pa ng Babylonia." Kasama ng ating mga ninuno sa ilang ang toldang tipanan na ipinagawa ng Diyos kay Moses ayon sa inyong ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinala-dala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Joshua. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanuhunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo
ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo nyo. Ang mga puso at tainga nyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod, na inyo namang ipinagkanulo at pinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. Ang pagpato kay Esteban. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya paglabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. Ano po? So makikita po natin dito sa buong istorya po ni Esteban. No po, siya po yung a man full of grace and power. No po, nasabi po na nag-perform ng wonder and signs among the people. So makikita niyo po doon kung paano siyang pinuspos ng banal na espiritu po sa biyaya ng Panginoon. And obviously po, nag-perform po noon ay ang Panginoon sa buhay niya at siya po yung napili ng Panginoon po na gumanap nung panahon na yon. So, makikita po natin, nag-start po, pa hindi ko na po babasahin, narinig niyo naman po yung buong istorya, minsanan po na nagsimula po yung arguing and debate, po yung pagtatalo-talo sa iba't ibang grupo, po at wala po sabi doon kahit isa sa kanila po ang makatalo sa wisdom at spirit na kung saan po ay naka-Esteban po nung panahon na yon. So, makikita natin po sa Tarsus, sinabi po doon sa Sisa sa sinabi na lugar kung saan po si Saul of Tarsus, dati pong si Tatay Pablo, po, hindi pa po siya si Tatay Pablo that time, was among those men na galing po sa Sisa. So sa Tarsus po, was the capital of the province of Sisa in the Roman Empire. And so, dito po, sa panahon na to, makikita natin na doon po, galing po si Tatay Paul. At isa po si Tatay Paul, sa highly educated man. Na marunong sa salita, sa mga salita ng Panginoon po, sa lumang tipan. At marami po sa kanila, ang mga highly educated din ng mga panahon na yon. Pero ang sabi dito sa kwento, wala kahit isa sa kanila na mag-match kay Esteban nung panahon na yon. At walang makapag-reason o makapagdahilan sa kanila. Kahit isa sa kanila, kahit po sila ay highly educated, kahit knowledgeable sila about po sa salita ng Panginoon, wala pong makatalo kay Esteban nung panahon na yon, dahil po sa puspos po siya ng banal na espiritu, at grace ng Panginoon, yung kapangyarihan po ng Panginoon ay nakalukob sa kanya. Kaya nga, kahit ano pong reasoning nila, hindi po nila matatalo. Dahil yung man po na yun ay full of spirit, and the word were inspiring by the Holy Spirit sa katauhan po ni Esteban. So, they couldn't match, they couldn't stand next to the wisdom and knowledge,
na ini-spoke po, no, sa pangyayaring yon ni ni Esteban. Pero dahil nga nakikipag-deal siya sa mga tao, sino po yung nakikipag-deal dito na naranasan nyo na nakikipag-deal kayo sa mga matitigas ang ulo? 'Di ba? Ang hirap po makipag-usap sa kanila kasi bakit po? They are stubborn, 'di ba? And yung willful ng mga tao, 'di ba? Yung lagi nilang tinatayuan, yung kanilang sariling will, yung gusto nilang paniwalaan, yun yung kanilang laging tatayuan, no? Marami silang dahilan na sasabihin sa'yo. No po? And some po doon ay some is form of evil, 'di ba? To get away para po kay Stephen, no? Sa panahon na 'yon. Kaya nga sinabi nila na nag-blaspheme daw po si Stephen, no? Kung ano-ano nang pinaratang nila, humanap sila ng tao na magbibintang, na magsisinungaling, na mag-a-accuse sa kanya para sa mga pinaparatang po na kasinungalingan, no po, about sa sinasabi po ni Stephen. So, nung mga panahon na yon, no po, nagsimula sila sa ano po yung sabi, false accusation. No, alam nyo ba na yung ibang tao doon, ini-stir up nila yung ibang tao para maging witnesses at mag-lie sa harap ng maraming tao. No po, at ang accusation, 'di ba? Kahit sa panahon natin ngayon, ang accusation is very powerful. No po? Very powerful way 'yan para i-ruin ang isang reputasyon ng isang tao. Whether totoo yung sinasabi nila o hindi, it doesn't matter. Basta ang gusto nila, ang goal ng mga maninira ng reputasyon ng tao, masiraan ka. Na po, and I believe kahit sa mga trabaho, may mga taong sipsip, kahit saan kayo magpunta, may mga taong masama. No po, kahit saan tayong bansa mapunta, may taong masama, may taong mabuti. No po, at ito ay isa, yung false accusation po, no? Kahit sa mga katulong, mga kasama mo katulong, may mga sinungaling, no? Na nagiging way po sila ng evil, no? Ng kaaway para ikaw ay mapabagsak. At napaka-powerful po ng way po ng false accusation, ng accusation ng tao. No, kasi wala silang pakialam, walang mahalaga sa kanila, ang mahalaga sa kanila, mapaniwala nila ang tao, tama man o mali ang sinasabi nila para lang mapabagsak ka. Ganun po kadelikado. No po? Kaya dito, hanggang makikita nila na hanggang nung napuspos, nagliwanag yung mukha niya, naging parang anghel. No po, kung makikita ninyo, 'di ba nangyari din yan kay Moises nung panahon na yun, kaya nga tinalakbungan nila yung mukha ni Moises kasi sobrang liwanag. Amen? Kaya makikita natin sa bawat kwento na binasa ni Kuya kanina, na po, makikita nyo doon na pinahayag ni Esteban yung mga naganap nung mga panahon na alam nila ang kwento na yon about kay Abraham, 'di ba? Kung iisa-isahin po natin about kay Tatay Moises, 'di ba? Yung mga nagrebellion noon, no po? Ni-recounting niya lahat ng history, no po, sa mula sa chapter 7 ay sa chapter 7 ng Acts, no? Inisa-isa niya doon, no? Hanggang sa pagkabuhay, hanggang sa pagkamatay ng Panginoon na kayong nagkalulu sa Kanya, no po, para hindi tayo umaba, yung mga kwento po na yon, ano, na alam nila yung kwento na yon, no po, dahil puspos siya, salita siya na salita, at hindi siya natatakot, no po, sa mga sinasabi niya, no, hanggang naikwento niya rin yung about sa Amos 5, no, sa Psalm 11 din, yung about sa mga anghel, nabanggit din niya doon, no po, basahin nyo rin po ng sarili nyo para makita po ninyo yung sinasabi ko, no po, kung paano niya inisa-isa at narinig nyo rin po sa pagbabasa ni Kuya kanina, no, kung paano niya po sinalaysay yung bawat kwento na bawat simula pa noon, no, pinapakita niya doon na ang titigas ng ulo ng mga tao, ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Kaya parang wag niyo ipagmamalaki ngayon, 'di ba? Na sila ay mga Jews, sila ay mga ano, 'di ba? Sila ay sumusunod sa Panginoon kasi simula pa noon, sabi niya, "Yes, oo, may law kayo." Sabi niya, "Walang problema doon, pero ang problema sa inyo, 'di ba? Hindi ninyo sinusunod." Yun po yung pati yung kung pagtutuli, 'di ba? Pagtutuli po na hindi nila maunawaan pero nauunawaan ni Esteban ng kahulugan noon. No, kasi sa bagong tipan, ang pagtutuli ng sinasabi po yung about sa heart nila, sa mga tenga nila, sa mind nila, no po, or sa flesh, sa ginagawa ng flesh natin, na kailangan uncircumcised kayo, parang ganun, hindi sila nagtuli, hindi kasi sila nakikinig, yung puso nila parang bato na, hindi na sila, wala na silang pinapakinggan,
Ano po, sa panahon na yon. Ito po yung, kahit sa ano ni Paul, sinasabi niya itong circumcise, kailangan ma-circumcise kayo, ibig sabihin po, kailangan mamatay kayo sa sarili ninyo. Yung mamatay tayo sa laman natin. Nung mamatay tayo sa mga hilig natin, kaya nga sabi, do not conform, sinabi niya doon, in this world, 'di ba? Sabi niya doon, kung hindi daw po, tayo daw po ay ihain natin ang ating buhay sa Panginoon na banal at kasiyasiya, 'di ba? Sa harap ng Panginoon. So sa mga tao po na pinagpapaliwanagan niya ng mga panahon na yun, sa mga Jews, no po, sa mga Roman, no po, na na bumabatikos kay Esteban ng panahon na yun. Iba po ang pangunawa nila sa kapahayagan na sinasabi po ni Esteban. No po. Kaya nga doon sinabi niya, you received the law, sabi niya, as delivered by angels, and you did not keep them. Hindi niyo pinahalagahan, sabi niya. Kaya kinonfront, yung baga, doon sa panahon na yon, na yun yung pagkakataon ni Stephen sa pamagitan ng banal na espiritu, no, kaya siya naging bold, kinonfront niya talaga yung mga taong na nasa paligid niya, lahat na nabanggit doon, no po, kinonfront niya to, at sinabi ni Stephen sa kanila yung mga violent na ginawa nila, no, sa Word of God, na mas kinip nyo pa yung mga tradition ninyo. Sabi niya, yung mga tradition ninyo which you have added in the Word of God na hindi naman dapat, dahil hindi naman dapat dinadagdagan ang salita ng Panginoon. No po? Sinamahan na nila ng tradition nila, kaya hindi na nila nasusunod ng tama kung anong kapayagan ng Panginoon noong mga panahon na yon. So sa madaling salita, no po, si Tatay Stephen po, dumating siya, no po, at napuspos siya ng banal na espiritu by the grace and power of God na nasa kanya nung panahon na yon, no po, nireveal niya, no po, yung mga recounting na history ng mga ninuno natin noon, kung gaano naging matigas ang ulo nila. No po, sinabi niya to sa kanila. At alam niya kung ano yung naiintindihan niya. No, naiintindihan niya kung ano yung katayuan niya ng panahon na yun. Kasi pwede talaga siyang mamatay anytime that time. No po, dahil sa pagbabatikos niya sa mga tao na yun. Kaya nga 'di ba sa atin, tayo po marami sa atin ang na anong tawag dito, nababate, 'di ba, dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. No po, marami sa atin ang mga pine-persecute. Amen. No po, dahil po tayo ay sumusunod sa Panginoon. Ganon din yung nangyari kay Tatay Esteban nung panahon na yun. No po, pero napaka-bold niya, wala siyang takot. No? Sinabi niya doon, harap-harapan sa kanila, you received the law, pero hindi yun ang problema ninyo. Ang problema ninyo, ni-receive niyo yung law, pero hindi niyo sinunod. Amen? Pero dito, makikita nga po natin that He speak by the power of wisdom ng Holy Spirit po. At naiintindihan niya yon. Nauunawaan niya po yung mga sinasabi niya that time. No po, dahil siya ay napupuspos, no po, alam niya rin yung katayuan niya. Kaya niya tinatanggap lahat. No po. So we know na kung paanong pinatay siya, no po, dun sa ano na yon, sa kwento po na to, kung paano pong pinatay si Tatay Esteban dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. Sabi niya, even yung Panginoon noon, sabi niya, pinagkalulo niyo siya, hinayaan niyo siyang namatay. Kasi bakit? Lahat naganap na yon sa false accusation nila. 'Di ba? Sa lahat ng pagbabalita, pagpapahayag ng about sa kingdom ng Panginoon, even si Jesus Christ, sinabi nila na sinasaniban ng masamang demonyo, 'di ba? Nag-accuse sila ng mga false accusation sa kanya para lang po mapatay yung ating Panginoon. Na parang sinasabi niya, hanggang ngayon ganun pa rin kayo. Parang don't you know na hanggang ngayon ganun pa rin kayo? Kaya nga sabi niya sila Solomon po nagtayo, 'di ba? Nagtayo daw sila ng bahay ng Panginoon. Sinabi din doon. 'No po? Sinabi din doon na nagtayo sila. Pero sabi niya tungtungan ko lang ang lupa, 'di ba? Kahit ano pang ipatayo mo dito sa mundong ito, sinabi din po sa pamamagitan ng bibig ni Esteban ng panahon na 'yon, 'di ba? Hindi natin kayang pantayan kung saan naninirahan ng Panginoon. Minsan nga po 'di ba nakakapagtaka, nilikha niya yung langit at lupa, saan nakatira ang Diyos? From the beginning is God, sabing gano'n 'di ba? Saan nakatira ang Panginoon? Kung nilikha niya yung langit at lupa, 'di ba? Kaya walang sabi niya makakapagtayo. Sabi niya dahil itong lupa na 'to tungtungan lang ng paa ko, sabi niya.
No po, ang heaven, sabi niya gano'n, is my throne. Trono niya lang yun sa throne. Trono niya lang po yung heaven. Sabi niya, and ang earth po ay footstool niya lang. Doon lang siya tumatayo. Could you build? Sabi niya, could you build me a temple as good as that? 'Di ba? As the Lord. Kumbaga sa pamagitan ng bibig ni Stephen, nagsasalita siya sa harap ng mga tao na yun. Could you build me such a resting place? Sabi niya, kaya niyo ba akong bigyan ng kapahingahan kong lugar? Saan ako magpapahinga? Didn't my hand make both heaven and earth? Hindi ba ako ang gumawa ng langit at lupa? Sabi niya gano'n. Kaya paano nga naman tayo maglilingkod sa Panginoon, 'di ba? Kung siya nga ang may lilang ng lahat, 'di ba po? Kaya tinatanong niya yung mga tao na 'yon. Bakit po? Kasi sabi niya gano'n, kayo mga matitigas ang ulo kasi nila matitigas po ang ulo. No, stubborn sila at sila po yung mga matitigas ang leeg na halos ayaw nilang lingunin. No po, halos ayaw nilang lingunin yung mga pinaggagawa po noon. Kaya parang feeling nila minsan, no po, tayo mga Kristiyano, feeling natin, pag tayo naging Kristiyano, parang ang pure na natin, ang maperpekto na natin, di na natin nililingon, di ba, kung paano tayong sinave ng Lord para magbigay tayo ng grace sa ibang tao. No po, na parang ganun yung naging mga ng mga Pariseo noon, ng mga tao noon, ng mga educated noon na katulad din ngayon nagaganap din 'yan. Kung anong magaganap noon na magaganap pa rin ngayon. No, minsan po nakapag-aral lang ng theology parang hindi na matanggal sa akala mo alam na po, no? Na minsan talaga po maniwala kahit hindi tatalunin ng wisdom ng Panginoon ng theology. Hindi po masama na mag-aral tayo ng teorya. Ano po, hindi yun masama. Pero wag natin ihiwalay ang wisdom ng Panginoon sa knowledge. At wag natin ihiwalay ang knowledge sa understanding. At wag natin ihiwalay ang understanding po sa wisdom. Amen. Dapat po sama-sama po yung tatlo na yan para maunawaan po natin. Para din yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yes, may knowledge ka kung wala kang wisdom. Sayang po. Yes, may wisdom ka kung wala ka namang knowledge. Diba? Yes, may knowledge ka, wala ka namang understanding. Di mo naman nauunawaan. Baka maging katulad po tayo ng Pariseo. Amen? Na salita sila ng salita about sa law pero hindi naman nila totoong naintindihan at kinip. Amen? Kaya yung pamumuhay po ni Esteban noon, kahit pa hindi pa siya, yung pagpili pa lang po sa Acts 6, ng puspos ng Banal na Espiritu, isa po si Esteban. Bakit ba tayo napupuspos ng Banal na Espiritu? Hindi pwedeng hindi siya sumusunod kung bakit siya napuspos. Amen? Hindi pwedeng excuse me po. Hindi pwedeng salungat ang gawa ng laman ni Esteban, tapos magpupuspos siya ng banal na espiritu. Hindi po pwede yon. Kaya siya napuspos from the beginning, pinili siya na 7 ng mga apostol, isa sa 7 leader po, no, para tumayo sa mga issue about noon na nagaganap. Dahil isa siya sa sumusunod. Isa siya sa nakitang sumusunod at handa pong sumunod para kay Christ. Kaya ganun na lang yung grace at power na binigay sa kanya ng Panginoon. At ginamit siya, kinasangkapan siya. Dahil sa pagsunod po. Dahil yung obedient po na nakita sa kanya. Yung suporta niya sa mga apostoles noon. Kung bakit nadatnan siya. Isa siya sa 7 na nadatnan at pinili. Dahil isa siya sa puspos. Kung mababasa niyo sa Acts 6, sabi niya, pumili kayo ng 7 leader na puspos ng banal na espiritu. Yun po ang salita noon ng mga apostol. At makikita nyo doon sa verse 58, si Tatay Pablo, si Saul pa siya, isa siya sa nagpabato, kay Tatay Esteban. At alam na alam nila na illegal yung ginawa nila nung panahon na yon. Napaka-violente, ng ginawa nila. Kasi dapat, si Tatay Esteban, humarap pa siya sa law of Rome, di ba? Dapat sa mga Jews, bago nila ginawa yun hindi Talagang babatuhin nila doon dapat nga may paglilitis pa siya, pero alam nilang illegal at violent yung ginawa nila kay Tatay Esteban. Yung pagkamatay ni Tatay Esteban nung panahon na yon. Kasi si Jesus noon, hinarap nila, 'di ba? Pinamili nila, nakaharap nila yung law of Rome noong panahon na yon. Pero si Tatay Esteban hindi nila ginawa yon. Sila na mismo, no? Sila ni Saul,
no po, ni Saul nung hindi pa siya po si Pablo. Sila na po ang nag-accuse sa kanya, no? Isa siya sa accuser that time, no po, para po para mag ano mabato, no? Mabato at mag-drag siya, 'di ba? Ng mga tao na nadala sila, no po, sa mga false accusation at mga kasinungalingan ng mga tao na ginamit from evil, no? Kasi yung kasinungalingan naman hindi galing sa Diyos yan eh. Kasi ang Diyos natin ay God of truth. Amen? Sino ba ang tatay ng kasinungalingan? 'Di ba ang kaaway? So sila nasa under sila ng deception, yung mga ibang tao para i-accuse si Tatay Esteban. At yun ang naging dahilan. No po, hindi dahil nagsasabi tayo ng totoo. No po, tayo ay malalayo sa panganib ng mundong ito. Dahil sa mundong ito, no po, pasira ng pasira, pawasak ng pawasak, no, kaya nga tayo mga lingkod ng Panginoon, no po, ang manatili hanggang wakas na tapat, ang siya lang maliligtas. Kaya nga sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, di ba, ay maliligtas. Kaya mag-ingat po tayo sa pagre-represent natin sa Panginoon. Pwedeng magkamali tayo. No po, at hindi yon nagiging disqualified kung magkamali ka naman, no, patuloy ka pa rin lumapit sa Panginoon. Kasi hindi naman ka i-disqualified ng Panginoon dahil nagkamali ka eh. Na mapagpatawad po ang Panginoon natin. Alam niya from the beginning, pinili ka pa lang niya. Alam niya that you made mistake. Alam niya na magkakamali ka at alam niya na lahat tayo disqualified. Actually, lahat nga tayo kandidato sa impyerno eh. Wala sa atin. Wala sa atin ang hindi kandidato sa impyerno kundi po sa biyaya at habag ng Panginoon at pagmamahal niya sa atin. Amen. Kaya nung panahon na yon, anong sabi niya, no? Para din kung makikita nyo, no, para din siyang larawan ng Panginoong Hesus nung panahon na yon. Sabi niya, Panginoon, tanggapin mo 'yung espiritu ko. 'Di ba? Tanggapin mo ang espiritu ko, sabi niya, nakita niya na 'yung langit bumuka. 'Di ba? Nakita niya ang anak ng Diyos, 'di ba? Ang anak ng tao na nasa kanang trono ng kanyang ama that time. 'Di ba? Habang inaakusahan siya ng mga tao sa paligid niya dito sa mundong ito, habang pinagbabato-bato siya, nakikita niya may isang Diyos na nakatayo para sa kanya. Naka-standing ovation para sa kanya. Natutuwa sa ginagawa niya, excuse po, kung paano siyang ginamit ng Panginoon. Even siya nung nakita niya, andun yung kagalakan niya. Para na siyang manhid, hindi niya na maramdaman yung galit sa mga tao na yun kasi ang nakikita niya dahil puspos siya ng banal na espiritu kung paano nakikita ng Panginoong Jesus nung nakapako siya sa krus noon, yung mga tao. Nahahabag siya, hindi siya nagagalit sa kanila. Kaya anong salita niya hanggang sa huling hininga bago siya bawian ng buhay? Panginoon, 'di ba? Patawarin mo sila. Huwag mong sisingilin sa kanila ang kamatayan ko. Yun yung paglilingkod ni Tatay Esteban hanggang siya ay bawian ng buhay dahil sa pagbabato nila, dahil sa accusation nila kay Tatay Stephen. Namatay siya sa paglilingkod hanggang dulo ng buhay niya. Hanggang dulo ng buhay niya na naglilingkod sa Panginoon, naging matapat po siya. Amen? Kaya, hindi po pwede na sa panahon na yon, makikita natin sa ibang sulat po, hindi namatay si Tatay Esteban, natulog siya, sabi. He fell asleep. Kasi, sa lahat ng sumusunod sa Panginoon, sabi niya nga, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, wala tayong kamatayan. Dahil ang hatid sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan, buhay na kasiyasiya ang nag-aantay sa atin. Kaya nga kung matatandaan ninyo nung sinamahan nila ng mga apostoles si Jesus Christ, nakita nila buhay si Moises, nakita nila buhay si Elijah. Bakit po? Kasi there's no death. He conquered death. He is above death. Ang binibigay ng Panginoon sa atin is everlasting life. Ano po? Si Esteban,
ano po, he died, ano po, sa way na parang si Jesus, magka-different way lang po. Andun yung pagmamahal niya, andun yung habag niya, andun yung awa niya sa mga tao. He asked forgiveness for the people. He is the first Christian na martyr po na nasulat, na narinig natin, na meron po sa Biblia. Siya po ang kauna-una. No, pag sinabing martyr, ito po yung someone who come to faith in Christ, but who was killed for their faith. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Diyos. By the way, na tawaging martyr po, ang word po na martyr, ito po yung translate, ano po, ito po yung ano, yung tinatawag nila na sa Greek, ano po, sa Greek po, ito yung witness. Witness po ito pag kinonvert niyo po siya sa English. Amen. Kaya kaya napakabuti po, ano, isa siya sa kauna-unahan po na naglingkod sa Panginoon at hindi siya natakot dahil sa kanyang pananampalataya. He was killed dahil po sa pananampalataya niya sa Panginoong Hesus. At hindi niya pinanghinayangan yan. Wala pong panghihinayang hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Kaya ikaw at ako, ngayon, kung ikaw tatanungin, 'di ba? Sa lahat ng sinasakripisyo mo, what is your view in suffering? Ano yung nakikita mo sa paghihirap mo? No, para sa paglilingkod sa Panginoon, ano yung nakikita mong suffering ng buhay mo ngayon na naglilingkod ka sa Diyos? Amen. Kasi sa panahon ngayon, sinabi niyo po sa 2 Timothy, sinabi din po doon ni Tatay Pablo, 'di ba? Sa 2 Timothy 3 po, 1 hanggang 5. But understand this, that in the last days there will come time of difficult. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parent, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control. No po, yun po yung mga mangyayari ngayon. Brutal, not loving good. No po, reckless, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. Pinapaiwas po tayo sa ganong klaseng mga tao. Ito yung panahon po na ngayon, ito yung panahon na ngayon magaganap. Ito yung panahon dito sa mundo ngayon na magaganap right now. Ito yung sinasabi ni Tatay Pablo na darating yung panahon. Ito na yung panahon na yun. Hindi nyo pa ba nararanasan? 'Di ba? Mas kinakatakutan pa yung mga tao dito kaysa sa Diyos. Wala nang takot sa Panginoon. Bilang na lang po. Kaya we should believe na ito po'y magaganap. Kaya ikaw, 'di ba? What is your view of suffering na makikita mo sa buhay mo? 'Di ba? Makikita mo rin ba, 'di ba ngayon hindi naman na tayo babatuhin na katulad ng ano eh. Hindi ko alam kung paano ikaw at paano ako mababawian ng buhay. Pero sana loobin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na makita niya tayo at madatnan niya po tayo na nagiging tapat po sa paglilingkod sa Panginoon hanggang dulo. Hanggang dulo din, mapaglaban po natin. Amen? Kaya nga, sinabi din po sa 1 Peter 2:19, hanggang 21, sabi niya doon, it is commendable if a man bear up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. To this you were called because Christ called for supper, leaving you an example that you should follow in his step. Na ba tayo po, susunod tayo sa tiyapak po ng Panginoon kung paano po siya lumakad dito sa mundong ito. Sa 1 Peter 4:12-14 po sinabi din, Beloved, do not be surprised at what pearly trials when it comes upon you,
to test you, as though sometimes strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. So nasa'yo, na po, nasa'yo, nagre-rest sa'yo. No, kaya wag kang matakot, 'di ba? Kasi kapag ikaw kinoling ng Panginoon, 'di ba nakapalaw po ang blessing doon. Amen. Pinagpala ka ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa 1 Peter 4:19, therefore, let those who suffer according to God will entrust their souls to the faithful Creator while doing good. Hindi doing bad. No po, habang may suffering tayo, pinipili pa rin natin yung mabuti. Sabi nga, daigin ng mabuti ang masama. Piliin pa rin natin yung mabuti. Hindi dahil nagsasuffer ka, pipiliin mo yung masama. Amen? And lastly po, sa Philippians 3:10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing His suffering, becoming like Him in His death. Ito po yung sinabi ni Tatay Paul. No po, sinabi to ni Tatay Paul na gusto niya ring mamatay, no, nakasama ni Christ na nagsuffer, no, ka-share siya sa suffering kaysa mamatay siya na hindi siya naging kabahagi ng kamatayan na yun ng Panginoon. Kaya nga tayo po, yun ang topic natin this month, 'di ba? Ang mamatay sa Panginoon ay kapakinabangan. No po, hindi yun pakinabang para sa Panginoon, pakinabang yun para sa ating lahat. Na tayo po, ay makasama niya dahil gusto niya tayong maging pamilya. Mahal niya tayo, kaya nga binigay niya kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin eh. Kaya nga kung ikaw ay tinawag, there's a blessing on that. Hindi lang po physical, pati po spiritual. Amen? Kaya magtatapos po ako sa isang kwento na sinulat po ni Corrie ten Boom. Sinabi niya doon, sabi niya doon, when I was a little girl, I went to my father and said, Daddy, I am afraid that I will never be strong enough to be a martyr for Jesus Christ. Tell me, said the father, when you take a train trip to Amsterdam, when do I give you the money for the ticket? 3 weeks before? No, Daddy. You give me the money for the ticket just before we went to the train. That is right, my father said. And so it is with God's strength. Our wise Father in heaven knows when you are going to need things too. Today, you don't need the strength to be a martyr. But as soon as you are called upon for the honor of facing death for Jesus, He will supply the strength you need just in time. Purihin po ang Panginoon. Sa panahon na kailangan mo ng lakas, no po, ang lakas ng Panginoon ay perpekto. Kung paano pong nakipag-isa siya kay Stephen nung panahon na yon na kailangan ni Stephen ng kapangyarihan, ng grace and power, wisdom, knowledge po ng Panginoon. Doon dumating at tinulungan siya, no, na sa inspirasyon ng banal na Espiritu, ang Panginoon po ang tutulong sa atin. He never late. No po, sa lahat ng mga buhay na pinagdadaanan natin, maaaring nag-aalala ka kahapon para sa mangyayari sa'yo, para bukas. No po, pero yung kahapon na pinoproblema mo, nasolusyonan mo yon, another bukas na naman yung meron sa'yo. Diba po, yung dating pandemic, nag-aalala ka rin, pero hindi ka naman pinabayaan ng Panginoon. Amen? Mas maraming problema noon kasi hindi tayo makapagtrabaho dahil pandemic. Hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Kaya magpatuloy po tayong ma-inspire sa salita at pangako ng Panginoon sa atin. Magpatuloy po tayo. Sabi nga, 'di ba, laging sinasabi ni Mami Ruth, kung di natin kayang tumakbo, lumakad tayo. Kung di natin kayang lumakad, gumapang tayo. Basta ang mahalaga, lagi po sa pagsunod, no, laging sa tama. Dahil alam natin na just ang Lord. No po, alam natin natatayuan tayo ng Panginoon kahit siya lang yung nakatayo sa atin. Kung paanong tinayuan niya si David nung pinaglaban niya, 'di ba? Nakipaglaban siya sa Goliath. Amen. Sabi nga ng Lord, when the time is right, sabi niya, ay the Lord, siya po ang magbibigay.
Hindi kumikilos ang Diyos sa oras mo. Kumikilos siya sa oras ng Panginoon dahil hindi siya kumikilos by time. He created time. Siya ang gumawa ng oras. Na po kaya hindi po nalilimitahan ng Diyos sa oras. We are numbered pero hindi po ang Diyos. Hindi siya numbered. Hindi siya Diyos na nananumbered yung kanyang mga ginagawa or yung oras niya o panahon niya. Amen. Pero ang kalaban, they are numbered. Bilang lang at may panahon din, may katapusan yung kanilang paghahari sa mundo. Pero ang paghahari ng Diyos habang buhay. Kaya kung meron kang panghahawakan na salita ng Panginoon, kung paanong pinahayag ni Stephen sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang lahat ng mga kwento ng mga pinili ng Panginoon na nagtagumpay, isa ka rin sa tinatawag ng Diyos. Ngayong oras na to, kung naririnig mo to, isa ka sa tinawag ng Panginoon para i-bless niya at matupad din sa'yo sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng testimony mo, yung mga pangako ng Panginoon sa'yo. At ikaw din na magkukwento ng sarili mong testimony kung paano mo hinakbangan, kung paano mo napagtagumpayan, kung paano mo ipapahayag. Amen? Yung naganap na testimony mo at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at miracle and signs wonder sa buhay mo dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon, no po, ay kapakinabangan sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, that we are called. We are chosen, we are blessed. Thank you, Father God, na kami po ang nakatanggap ng biyaya mo, Panginoon, at pinili mong maging templo mo, Ama, na lumakad at maranasan ng ibang taong presensya mo dito sa mundong ito. Patuloy mo rin kami, Ama, patuloy na pagliwanagin, Panginoon, at paalatin dahil kami ang salt and light ng mundong ito. Madatnan mo nawa ang bawat isa sa aming Panginoon na patuloy na naglilingkod sa iyo ng may katapatan, O Diyos. Salamat sa gabay patnubay ng iyong banal na Espiritu na patuloy, Panginoon, gumagabay sa aming mga gawa. Patuloy nawa, Panginoon, Lord, ang iyong plano sa aming buhay, Panginoon, sa hinaharap, Ama, dahil kami ay may kinabukasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Patuloy kaming samahan, Panginoon, sa bawat hakbang na aming buhay na maging ilaw ang iyong mga banal na salita, na masundan namin at maging lampara, Panginoon, upang sa katagumpayan, Ama, mapunta ang aming mga paa, ang aming mga buhay, ang aming pamilya. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito. Salamat, Panginoon, sa katapatan ng iyong lingkod na Stephen, Panginoon, Lord, na naging halimbawa, Panginoon, ng pagiging martir dahil sa paglilingkod sa iyo, sa pagtatanggol sa iyo, even though, Panginoon Lord, hindi mo kailangan ng manananggol sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Kailangan mo lang ng magpapahayag, Panginoon, upang sa maraming kaluluwa, marami pa pong maligtas sa mundong ito na nangangailangan ng kaligtasan dahil ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa iyo. Kasangkapanin mo, gamitin mo at samahan mo kami, Panginoon, na maging liwanag at asin dito sa mundong ito upang ang kaligtasan din ng maraming tao, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga buhay na ipinagkakaloob mo ay maganap ang purpose, Panginoon, sa aming buhay habang kami ay nabubuhay, Ama. At makita din nila, Panginoon, at matagpuan nila ang handog mo na buhay na walang hanggan sa piling mo sa lahat ng tatanggap at maniniwala sa iyo, sasamba at mananampalataya sa isang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin dakilaan ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoong Ama, Panginoong Anak, at sa pakikipagpisa ng banal na Espiritu sa oras na to. Pagpalain niyo pong bawat isa, Panginoon, at patuloy na itanim sa kanilang mga puso, Ama, ang mensahe at mga pangako mo na ang sino mang maglingkod sa iyo hanggang wakas ay siyang maliligtas. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen, amen. Ayan, so maraming salamat Sis Beb, no, sa pagpapahintulot na ikaw ang magamit ng Panginoon ngayong gabi na ito para maghatid ng magandang balita. And super ganda po, napaka ganda ng naging mensahe ngayong